Fake news ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang napaulat na data breach sa personal details ng lotto winners. Kasunod ito ng post ng Philippine Exodus Security Facebook page na nakompromiso umano ang impormasyon ng lotto winners kabilang ang kanilang pangalan, address, phone numbers, IDs at winning numbers. Sa kabila naman ng pahayag ni PCSO GM Robles, nanawagan si Senator Win Gatchalian sa Department of Information and Communications Technology na seryosohin ang anumang impormasyon tungkol sa data breach sa mga ahensya ng gobyerno. Kaugnay niyan, makakasama po natin si DICT spokesperson, Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali ulit, Ma'am Cheryl, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Maraming salamat po sa pumuling pag-imbita sa amin sa inyong programa. ASEC Aboy, una na pong kinlaro nga ni PCSO GM Mel Robles last week na fake news po ito. Pero wala ho ba talaga na kompromisong impormasyon ng lotto winners? Nakipag-ugnayan na ho ba kayo sa PCSO ukol dito? Tama ho, Ma'am Cheryl. Since Wednesday of last week, na-monitor na ho natin itong balita to at pinagbigay na ho natin sa PCSO. In-acknowledge naman ho nila. At sa katunayan nga po, naglabas na ho sila ng press statement nila. Gusto natin susugan yung sinabi ho ng PCSO. Base naman doon sa ebidensyang pinakita ng alleged hackers, hindi naman ho yung system mismo ng PCSO ang allegedly na-hack nila, kundi na-compromise yata yung mga or parang na-hack nila yung mga emails ng mga empleyado. Okay, but not the system mismo. Opo, ito ho ay base do sa pahayag ng Philippine Exodus Security at saka ho do sa ebidensya pinakita ho nila. Okay. Para lang po sa kaalaman ng mga kababayan natin, pag sinabi pong email ng mga empleyado ng PCSO, yung agency email po ang na-hack nila. Well, hindi ho nilinaw nung grupong yun kung ano yung email na na-hack nila. It might be the agency email or the Personal. personal email. Pero tiniyak naman ho at nakita naman ho natin yung sistema at integridad ng sistema ho ng PCSO. Kasi ho, naka-isolate ho yan, Ma'am Cheryl. You have to understand, meron tayo sa gobyerno, yung mga front-facing services natin, like your websites talaga natin, talaga ma-access ho talaga ng publiko yan. Samantalang yung mga internal systems natin, these are secured and off the grid ho. So talagang kami lang ang makaka-access dapat ho niyan. At dyan ho tayo nagtutuon ng maraming resources para i-secure po. Pero kahit na po yung statement po ng PCSO na fake news po yon ay inilabas after din na nagsagawa po kayo ng sarili nyong investigasyon. Nagkaroon ho kami ng external investigation kasi we have to Aha. understand, Ma'am Cheryl, gaya ho ng patakaran sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, ang DICT ho, ang nangangalaga nung, hindi ho kami ang nangangalaga ng mga internal systems at saka yung procurement ho ng mga individual systems ho ng pamahalaan natin. Although we do monitoring at pinagbibigay ho alam natin sa mga ahensya to, pag nagkaroon ho kami ng reports of suspected breaches or suspected attacks, so pinagbibigay ho natin sa mga ahensya to. At pag humingi ho sa atin ng tulong ang mga ahensya to, tsaka ho tayo papasok para mag-conduct ng mga VAPT testing natin at tsaka para suriin ang kanilang mga sistema. Ito po nagsabing na-hack. Sino ho ba itong, inimbestigahan nyo rin ho ba sino itong Philippine Exodus Security na Facebook Well, page? tama, Michelle, kasama ho to sa mga iniimbestigahan natin. In fact, hindi na ho bago sa amin itong grupong to. Nag-claim din ho sila na nakapag-hack sila ng mga systems ho ng PNP before no 2024. But again, we go by the evidences they provide us, tapos tinitingnan ho namin if there's enough to move forward sa pagkakataong ho ito, dahil mga email lang ho yung pinakita at saka yung mga hindi yung sistema ng pamahalaan natin. We don't have anything more to move forward with, Ms. Cheryl.